po, yung specific na grasya ng Panginoon na natanggap nyo maaari noon o ngayon lang, natanggap po nyo sa inyong buhay. Mas maganda po yung specific. Example, di ba, mga blessings na wala akong pambayad ng kuryente, biglang may dumating na grasya ng Panginoon. Di ba yung mga ganyan? Pwede naman din malalim. May sakit ang aking ama, pinagaling ng ating Panginoon. Yung mga ganyan, yung grasya na hindi natin deserve, pero hindi sa atin ng ating Panginoon. At magtiwala sa iyong kaparaanan, maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan, higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Pwede mo magpakidikit dito yung inyong sinulat. Aawitan kita sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Ang mapapalad po yung number 3. Bakit po? Kasi sila po yung magsasalita. Opo, kasi di ba namin po number 3. Number 3. So, paikot po ako ha. So, share nyo lang kayo guys, sisimulan ko. Ano ba yung, ako na, number 3 yung Maria ko. Ano ba yung grace na binigay sa akin ng Panginoon, di ba? Grace is something na hindi ko deserve pero binigay sa akin ng Diyos. Walang ibang hindi po si Josh. Preacher natin. Dahil nakilala ko po ang Panginoon dito, kaya ako nagpatuloy po ako at naging asawa ko si Diyos. Yun po is something na I don't deserve pero God given it to me. Thank you po. Ako po, nagpapasalamat sa Panginoon dahil pinagaling niya po yung anak ko na may sakit. At tuloy-tuloy po yun, nagtitiwala po ako sa Panginoon. Sa kanya lamang ako nagtitiwala. Yung grace na natanggap ko sa Panginoon is yung pagiging born again. Alam ko alam ko nasa akin sa sarili, hindi ako deserve yun. Hindi ko deserve yung grace ng Lord. Pero sa biyaya ng Diyos, yung ating panunungayaw sa kanila, produkto ako ng panalangin nila. Yun ang grace na natanggap ko sa Panginoon. Magpagtapos natin yung ating mga anak. Kasi po para yung sa kanila po, hindi po sila mahirapan dahil hindi naman po kami nakatago. Ito yung vision ko na pinag-pray ko sa Lord. Kaya po ngayong July po, talagang matatapos na po yung aming anak. Sa tulong niya ng Panginoon, sa financial, alam ko po na hindi niya kami pinabayaan. Kaya, at ito po ako tuloy-tuloy na mag-pray sa Lord sa pagdalo sa mga gawain na alam ko po na hindi niya pababayaan. Magalingan. Kasi lagi akong may stroke. So, alam ko na ang Panginoon ay lagi nandiyan para sa akin. Binibigay din niya yung sapat na gamot para sa hypertension ko. At saka sa financial, almost 3 years na stable na kita. Pero ang Diyos talagang nararamdaman ko na patuloy na maraming ginagamit para matulungan ako. Alam ko na sarili ko na kaya ako kinaya dahil sa tulong ng Panginoon. So, birthday ko, sabi ko, Lord, birthday ko po ngayon eh. Pero Lord, sabi ko, hindi ako magsasaya. Hindi ko yan gagawa ng magsasaya, Lord. Iniaalay ko po sa'yo lahat. Parang bargaining ko na, Lord, sasambang ko sa iyo itong baby na to.
Pag po, po ay umabot po sa turn niya, sabi ko, ang laki niya, Lord, promise isasama ko sa inyo. Then next time, nangalang anak ko noong February 7. So, it's a healthy baby boy. So, yun po yung napakalaking grace na binigay ng Panginoon. Sana po yung grace ko sa Lord. Favorite grace. Yung ginagamit ng Lord si Paula sa gawain niya. Sabi ko sa Lord kami, Lord, walang baon yung mga anak. May tumawag sa akin. Sabi niya, Ma'am Len, sabi niya, meron tayong videos and bindings. Settle tayo sa bindings. Hindi ko na-expect kasi yung tatlong anak ko na may makuha silang allowance. Sabi niya, yung dalawa yung makakapasok. Pero yung isa makakapasok. Okay, sir, sabi ko, importante galing sa biyaya ng Lord. Kasi sabi niya, ang good news maabot ako kayo ng 5K. Yan sabi, praise. Sabi ko, Lord, sabi ko, napakabuti mo. Kasi specific ako pag nagsabi sa Lord. Lord, walang baon yung mga anak ko. Yun ang sinabi ko. That time lang, on the spot, nag-chat sa akin yung prof na yun. Sabi niya, Ma'am Len, sinend ko na sa iyo. Siguro pagdating sa grace, napakarami ng grace na nagkakalulong na sa atin. Material man, spiritual, physical. Siguro sa akin, ilang reading and forgiveness. Pero naisip ko, ang pinaka-grace na binigay sa akin ng Panginoon. Siguro yung family. Kung paano ko nawala ako nung bata ako. Peace na binibigay sa akin ng Panginoon. Pag may peace ka sa puso, kahit anong problema yan, lalabas ang mukha mo nakasama mo ang Diyos na hindi ka pumahalata na nag-struggle ka, na alam mo sa sarili mo na may pinagdadaanan ka. Yun po, ang Diyos po talaga mabuti sa lahat ng oras. Nasa blessing ka man, nasa pagsubok ka man, God is